Sige lang kayo dito, baka mapasa, baka makita ka ni Lauren. Umiiwas ka sa dalawa. Oh, pero Mele, kasi no, parang ang natural mo magpatawa. Konting galaw mo na natatawa na kami. Pero may mga times ba na parang feeling mo na hindi natatawa sa'yo yung tao or parang nahihirapan ka magpatawa? Maraming times ako na Ikaw galit. Maraming times ako, kaya hindi ko naman iniisip na talagang matawa sila. Ako naman is very welcoming lang ako sa mga tao, and may mga times na nabibisit pa, makikita mo talaga. Pero siyempre, pag may mabibisit natin, atras ka na, ibig madahilan ka pa ng stroke nila, di ba? Kasi marami pa sila sa'yo. Pero pag mga ganyan naman, ako naman is hindi ako na parang nadi-discourage. Kasi pag binibigay ko ang best ko na, hindi naman kasi ako parang magaling magpatawa, yung parang nagpakatotoo lang ako ba. Eh, kung natawa sila, thank you Lord talaga ko. Parang hindi naman, okay lang eh. Para sa akin naman, pag masaya ako sa sarili ko, wala na problema, basta ako matawa ako sa sarili ko, okay na ako. Wala na akong problema, kahit isa lang mapatawa ko, okay na ako. So, pero Biggs, yun yung magic ni Bella. Imagine dinala namin siya sa Public Relations Society of the Philippines. Karamihan doon mga PR personnel, tsaka mga foreigners. Pero lahat talagang humagalpak sa kakatawa kay Bella. She's a natural. Salamat naman si Ren, mahiya talaga tayo dito ba? Nag-sleep ko dito pala ako. Sabi ko, may ibang view. Ayaw mong view na to, no? Iwas tayo dyan. Pero Mele, thankful kami kasi yun. Kasi ano mo ba, pag feeling namin we're down, ako pinapanood ko lang yung mga video mo, yung sa PBB, yung kulitan ninyo ni Jericho, ni Jason, at natatawa na ulit kami, hindi nakakasawa yung tawa siya ng matawa. Oo. Parang, ano pakiramdam mo na ikaw yung tinatawag ngayon na New Generation Comedy Queen? Ako ang super akong hiya sa sinabi na ganyan. Kaya siyempre ako hindi naman ako masabi na ikaw, wala pa naman ako napatunay na sobrang daming tawa talaga. Yung mga kaibigan ko lang, kasi na Madam Darla, sila na nagsabi-sabi ng ganyan, pero super akong happy kaya hindi naman pwedeng na hindi ka ma-happy, para ka namang sino. Pero para sa akin, parang siyempre dami ko pang padadaanan ng mga butas bago pa makamit yung mga ganyan. Pero thank you so much sa mga nagsasabi, I love you all. Pero ako nahiya ako ba kasi baka may ingon magsabi, hindi naman pwede ay, baka magalit sila. So sorry na lang ang masasabi ko sa iba. Na ganun. Ito pa nga kasi nabasa ko sa Twitter or sa X, ang dami nagpo-push na ikaw daw ang mag-remake ng Tanging Ina. Ano masasabi mo? Siyempre, tanging ina nyo rin. Tanging ina kasi ang sinabi. Sobrang ako na nag-message yung kaibigan ko sa akin na yun lagi daw. Kung ikuan sa akin, ikuan na naman, i-offer sa akin, so why not? Sobrang happy. Pero siyempre, hindi natin pwede i-bypass si Miss Ay de las Alas kasi siya talaga ang ating queen of comedy. So hindi natin pwede kasi siya talaga dami niya napatunayan na comedy naman. Ayan pa si Ate Pokey, di ba? Sa Miss Eugene Domingo. So kung ikuan, why not? Pero sana, kanang wala tayong ma-hurt na mga kuan. Bongga! Hindi tayo pwede mag-hurt. Gawa na natin ang sarili natin, no? Ano sa palagay mo yung bagay na title ng movie mo? Kuan ng ina. Tawa naman kayo, char lang mga kuan is Thank you and congratulations, mabuhay. Thank you so much, Billy. Salamat. Okay, our next question will come from Alan Sangkuan of Starbuzz. Sir Alan yan, may grabe naman pictorial talaga sa akin. After pictorial na, Bayo daw ako dyan. Alam ko yan. Ay, tas kita pala sa kailangan. Congratulations, Melay. Salamat, sir. Bali, nasubaybayin namin yung career mo from the time na lumabas ka dun sa PBB House. Even up to now, ikaw yata isa sa mga nananatiling PBB House na nandito pa rin. Ang layo na narating mo. May sarili ka ng talk show, di ba? Pero did you imagine yourself na na parang, kumbaga paglabas mo ng bahay ni Kuya, magiging host ka? Kasi parang tinitignan namin comedy yung dating mo sa mga movies, di ba? Wala akong naisip talaga niyan, sir. Kasi yung pagkakuan ko, pagkapasok ko sa PBB, parang na disgrasya lang siya ba? Na parang loko-loko lang ng mga kaibigan. Tapos nung nakita ko na dito ang swelduhan dito, medyo nasilaw na ako. So, pagkatapos nun, parang na dire-diretso na, pero wala akong mga plano-plano na ganyan. Kaya hindi ko man alam kung anong capabilities ko. Ang alam ko na siguro, mga maloko lang ako, yung mga tawanan. And thank you, Lord. Ang nag-suggest talaga sa akin na maging host talaga is ang aking asawa.
si Jason. Siya talaga ang nagsabi sa akin at sinuggest na kay Direk Lore na, Direk, mas maganda to ang aking asawa na maging host ko siya, Direk. So wala pa lang ako nag-host doon, pero parang nakitaan na siguro niya na ang ingay ko sa bahay. Kaya naman umaga na, bakit ngayon ka lang umuwi? So talagang, after noon, talaga na diretso na magandang buhay na, I dare you, diretso na yung at nanahimik na ang buhay ni Jason. Kasi hindi na sa bahay nagdadala. Sa host na ako, hosting na ako nagdadala. Tapos nakita namin dun sa teaser na kung bakit nagkaroon ng one-on-one because nag-viral yung speech mo dun sa AAA, di ba? Ano ba yon? Parang malaman lang namin, prepare mo ba yon? O parang spontaneous lang na lumalabas sa'yo yung speech na yun? Kung sasabihin ko na pinipare ko yun, baka magmura kayo sa akin. Dahil nakapangit ko yun. Hindi kasi yun, ang aking family sa aking pulp studio, sa aking pulp, is very lovable talaga sila sa akin. Sila Inang Reyna, sila Madam Kring. A-attend daw ako ng AAA. So ako, akala ko a-attend lang kasi mahal ang ticket nun eh. Mga tag 20,000 plus ngayon. So a-attend ako, doon pa lang sa pag-attend, very happy na kami. Kasi siyempre, ilan kayo a-attend? Siyempre, sinobrahan ko, libre na eh. Anak ko, mahilig pa sa K-pop. So talagang dinamihan ko mag-attend. Pero ako daw, magagawin daw ako, wala akong alam-alam na may award ako. Nilulukoan nila ako na may award daw yung uma-attend. Siya! Ano naman yung award ko? Ano award ako ng magalitan ako? Hala, pagdating doon kayo may award pala ako. Kaya pala nung nandun ako sa lamesa, aalis na ako, doon ako upo doon sa audience. Nagalit ang Koreano. Chokya! Hosi, Kokya! Ito siya. Kaya siguro ang kamera pala nila, naka-choreography na pala. Doon ako nung tinawag na ako, tapos wala akong makausap na pala, nag-anxiety nga ako doon. Sino ba pinakausap ko? Yung mga Koreano, nakagano'n na talaga, 6 hours na ako. Grabe naman to sila mag-penetrate sa kanila magiging artist. Ako, kaya nakagano'n na ako para pagod na ako. Nung tinawag ang pangalan ko, grabe naman. Uy, so ako parang ano sasabihin ko dito. Mabuti, may nauna pang nag-English na Koreano. Yun ang nasabi ko na, the rest is history na talaga. Hindi ko na kaya yung English ko doon. Pero ang pinaka-surable ko talaga na talagang mapasalamatan si Lord at ang family ko. At si Lord talaga, si Lord ang nabigay ng honor, award na yun. Wala nang iba. At syempre ang aking, si Inang Reyna, sila Madam Queen, thank you so much. Aking pop studio family. You deserve it naman. Pero yung last question ko, parang kasi kumbaga pumapayag pagka na sa pagiging host, di ba? Ano yung gusto makilala ka? Kasi dun best actor, di ba? Parang dun sa movie mo, mas makilala ka bilang best actress or actor or maging best host. Yan yung gusto mong kumbaga choice kung may choice ka. Sobrang salamat sir sa iyong katanungan sir. Pero kung may choice lang ako sir, no? Sobrang akong kontento kung anong ibigay ko, ano man ibigay sa akin. Eh, ako man wala, ang plano ko is hindi man best ang plano ko, ang plano man ni Lord ang best. Eh kung hinayaan ko lang sa plano niya, mas the best yung parang reaction ko eh. So, kung ako sobrang happy na ako sa awarding na yun. Kahit yun na matanggap ko sa buhay ko, hindi ko na talaga in-expect yun eh. Pero kung ano man, kung actor, actress, host, pero baka mas host na lang, no? Kasi nakakaya naman yung actors, ang dami nila may kasyawi na nuro. Hindi ako pa yun ako doon. So, baka host na lang. So, thank you, Melay. Congratulations Salamat, sa your guys. new show. Congratulations. Thanks, Alan. Thank you. Ay, bakit dito si Mr. Ray Valera? Tsaka lang. Our next set of questions will come from Kita Dar of Random Republica. Hi, Melay. Congratulations. Kumusta yung experience na solo host ka dito? Kasi syempre sanay ka na dyan sina Ma'am Shee, Junina, Ma'am Shee. Sobra talaga ako na kuan din. Parang nakaramdam din ako ng sadness. So, kasi siyempre wala ang aking mga mamshi eh. Kaya nung in-offer to sa akin ba, hindi talaga ako parang, host ako yan. Pero nung sinabi na Bisaya, doon ako naburutan ng tinig. Kasi ayaw ko talagang makakuan ba. Siyempre yung mga fans namin sa Pagkilang Buhay, miss na kami, alam mo yung love na love kami. So ayaw ko makabypass ba. At pinaka-ayaw ko yung bahala na ako ang masaktan. Ayaw kong makasakit talaga. Na pag magkaroon ako ng show na Tagalog, na gano'n na yung solo ko, yung kasi sobra ako ang rapport namin sa Magandang Buhay at mas maganda pa rin may kasama ka sa isang show. Ito naman nung sinabing Bisaya, doon ako na dila ng ay tanggapin ko. Kasi nga Bisaya and
gusto ko rin talaga na marami ding mga Bisaya na matutuwa, na talagang yung Bisaya show nilagay na sa national. So yun ang pinakikilig ng mga Bisaya, kaya doon ako na happy. And na-mention mo rin kanina na dati kayo yung nag-a-adjust, kami naman yung mag-a-adjust ngayon. Nung nagsisimula ka pa lang dito sa Manila, meron bang experience na dahil Bisaya ka, nahirapan ka sa mga salita, nagkamali, any memorable experience? Marami talaga. Di ba yung mga kuan, yung parang, nasama ko nga dito sa usapan nga namin, yung parang, anong tawag yun, nalibog. Yung sa taxi. Sabi ko, kuya, dyan, lilibog dyan, kuya. Sabi niya, first man ko dito sa Manila. Sabi niya, ha? Saan ba dito? Kuya, nalibog na ako sa iyo. So, ang driver naman, napakot yun ang mukha nito, nalibog ka amin. Kasi ang nalibog sa Bisaya, nalito. Nalibog ako sa'yo kung saan ba talaga yung lugar namin. Tapos sabi ko, nalibog ako sa'yo, pero natakot yung driver ko. Siguro ko na lang kung nasaan. Yun yung mga Bisaya ba na, alam mo yung minsan hindi mo talaga maiwasan. Kasi dito sa inyo, ang kuan sa inyo, ang langgam sa inyo nasa lupa pa. Sa Bisaya nasa kuan na, nasa ere. Lumilipad ang langgam kasi nasa aming ibon. Oh, so parang iba-iba talaga ang aming mga kuan. So iba talaga din pag nandito kami sa Makuan Karim, no? Salamat kayo. Thank you, Kate. We have a question from the entertainment editor of Tempo, other than Neil Ramos. Good afternoon kayo. Ano po? Kanina napanood lang namin yung teaser na parang mga, sabi mo nga, parang na ikikwentuhan lang kayo parang. Pero ano ba ang kaburan nung show? Paano ba lalatag to? Just like, ano? Ito, sumama ka na lang sa meeting namin. Itong aming parang lalatag ko siya, sir. But it's all about happiness. Hindi, minsan pag may usapan, iiyak ka, di ba? Pero dito, kailangan mabawi ito ng iiyak ka sa tawa. Kasi para bang, kumbaga yung pag-usapan natin, yung buhay mo, reminisce, ito kasi mga artista na ito yung parang very famous na dito, mga artista, celebrity ng mga Bisaya, ito, famous na. Minsan kasi baka, ang relaxation na lang nila yung interview na Bisaya. So para sila nagpamassage, para silang nakipagpintuhan sa kanilang auntie ba? Kamusta naman ka dyan, auntie? Yun parang tapos, pag yung parang may sundutan na parang iyakan na, talagang kailangan talaga mabawi na tatawa talaga itong ating mga celebrity na mga Bisaya. It's all about life. It's all about past na life nila. At meron din, tatanungin ko rin sila kung okay sa ating mga celebrity, yung mga dumating din na mga time sa buhay nila na yung mga issue na dumating sa kanila, kung open up sila, okay na open, kung hindi naman, edit out, di ba? So, ang lahat ng mga pwede nilang sabihin under the sun na in Bisaya, na pwede silang mag-open up sa kanilang kuanti. Yun ang aming pag-uusapan dyan.